Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Pakisama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga tumutulong sa ating simbahan, na intensyon para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, para sa mga OFW. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito para sa karangalan ng mahal na Ina, upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko sa inyong pananalig ng Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari,
kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatawa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatawa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag niyong isipin kung paano niyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat niyong sabihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalat, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bukod po sa pagpapicture, kasama ako, ay meron pa pong ibang pinagagawa sa akin yung ilan pa lang namang na-encounter ko dito sa parokya, sa ibang parokya, sa ibang simbahan, sa mall, sa tindahan, minsan sa parking lot, sa daan. Alam niyo kung ano? Pagpapa-video greet. Pinapa-greet nila sa akin, asawa nila, nasa abroad, biyanan nila, anak nila na magbe-birthday minsan, anak na 2 years old. Minsan nga may nagpapabati pa. Pag tinanong mo, sino ba ito? Nasagot, ako. Nasa totoo lang, ayaw ko. Nagpapaunlak lang ako kasi nahiya ako. Kasi sino ba naman ako? I mean, maraming nakakakilala sa akin, pero I'm sure marami pa rin ang hindi. So ayaw kong maging feeling importante, feeling sikat, feeling mahalaga.
O ayan tuloy, minsan nakakita ko nang nag-post ng ginrit ko. May mga nag-comment, oh, si Father Fidel. Pero may mga nag-comment din, sino ba yan? Hindi, napapahiya din paminsan-minsan. Sinabi ko po ito as an intro kasi kung kayo po ay natutuwa kapag kayo ay ina-acknowledge ko, nasabi ko sino ba naman ako, imagine kung gaano tayo magiging masaya kapag ang nag-acknowledge sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At gaya po ng sabi niya, kikilanlin niya tayo, hindi lang sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng mga anghel ng Diyos sa kalangitan. Sa harapan ng mga anghel, hukbo ng mga anghel, sabihin sa atin, patungkol sa atin ng Diyos. He's mine, I got him, I got her. Sa akin yan, kilala ko yan. Imagine yung mararamdaman nating kaligayahan. Siguradong hindi yan mapagsisidlan kahit saan. Hindi ma-i-describe yan. But then, let us also imagine kung anong mararamdaman nating kalungkutan kapag sinabi naman niya patungkol sa atin sa gitna ng mga anghel. Sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Kung ako nga po, kahit papaano nasaktan dun sa nagsabing, sino ba yan? Hindi naman niya talaga ako kilala. Paano kung ang magsabi nito patungkol sa atin ay si Kristo na pinaka nakakakilala sa ating pagkatao. Kaya iwasan po sana natin na mangyari sa atin ito. At sa Ebanghelyo, sinasabihan tayo ng Panginoon para hindi tayo malagay sa ganitong sitwasyon. Basically, ang sinasabi niya sa atin, kilanlin natin siya. In other words, huwag natin siyang ikahiya ang ating pananampalataya sa Kanya. And this is not just about words, but also about our works, our deeds, our actions. Kasi pwede nating sabihin, kinikilala natin ang Diyos sa ating salita, pero hindi naman pala natin na ipapakita sa gawa. Halimbawa na lang, napakaraming beses ko nang kumain sa kung saan-saang restaurant. At mabibilang ko, baka nga sa isang kamay lang, yung mga nakikita ko na nagdarasal bago at matapos kumain. Sigurado naman ako na dito sa Pilipinas, hindi po pwedeng pumalian na kumain ako sa isang restaurant na walang Katoliko dyan. Magdasal naman siguro hindi nag-aantanda ng krus. Ang krus ang pangunahin nating simbolo bilang mga Kristiyano Katoliko sapagkat sa krus namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Buti pa nga po sa ibang mga simbolo ng ating samahan, proud tayo. Yung mga maso naglalagay ng logo nila or insignia sa likod sa harap ng sasakyan. Mga eagles, di ba? Mga Triskelion, mga Rotary Club members. Kung sa mga grupong kinabibilangan natin, proud tayo. Bakit hindi tayo maging proud bilang mga Katoliko? Kamakailan ay mayroon akong kausap na isang lalaki na noon ka lang naman din nakilala. So habang kami nag-uusap, biglang dumating yung kaibigan kong babae na sa totoo lang napakamahiyain. Napakamahiyain. Kung bakit ba namang nung makita niya yung lalaking kausap ko na hindi naman din niya kakilala, pero nakasuot ng, alam niyo yung pang-eagles, may grupong eagles. May nagulat ako Sumabat sa usapan namin ng lalaki na hindi naman din niya kakilala at noon din lang niya man nakita. Sabi ba naman, Kuya, eagles ka? Sabay kamay ng according sa pagkakamay ng bawat miyembro nila. Sa lublog po, napakababaeng tao at napakamahiyain ito. Biglang sumabat, nakipagkamay pa. Kasi nga, proud sa grupong kinabibilangan niya. Bakit hindi tayo ganon bilang mga Kristiyano Katoliko? Bakit hindi tayo maging proud na ipakita na tayo mga Katoliko? Kaugnay nito, nagsisimba po ba tayo tuwing linggo? Yun ay dapat sa ating makita bilang mga Katoliko. Kapag nagsisimba ba tayo, nagpupunta tayo sa mga simbahan, nagpo-post din ba tayo sa social media, katulad kung minsan kung saan-saan tayo pumupunta, na parang gusto nating mag-inganya ng iba, hindi nga ba't mas dapat nating i-post yung pinuntahan nating simbahan, kung saan tayo nagsimba, para makapag-inganya rin ng iba. Besides, yan ang pinakamaganda at pinakamarapat. Lagyan ng #blessed. Meron po ba tayong rosaryo sa bulsa? Nagdarasal po ba tayo ng Santo Rosario kahit tayo nagbabiyahe papunta sa trabaho, papunta sa eskwela, nang hindi ito tinatago sa iba? Meron po ba tayong Biblia? Nakikitahan po ba na tayo na meron tayong Biblia sa bahay, sa desk natin sa opisina, na mayroong tanda na ito'y ating binabasa?
nang hindi tayo nahihiya sa iba. Hindi para magpakitang tao, kundi para encourage din sila na magdala ng rosaryo, magbasa ng Biblia. Nagko-komento po ba tayo kahit papaano sa social media kapag inaatake ang ating pananampalataya, ang ating paninindigan? Halimbawa sa mga importanteng issue katulad ng same-sex marriage, diborsyo, I understand na yung marami sa inyo, ayaw niyong nakikipag-away, ayaw niyo ng toxic. Pero hindi ka naman makikipag-away, hindi ka makikipag-argue. Magla-like ka lang, mag-heart ka lang, o magsasabi ka lang ng paniniwala sang-ayon sa ating pananampalataya. Kahit pa makakuha ka ng hateful comments, okay lang dapat yun. Kasi dapat naninindigan tayo sa ating pananampalataya para hindi lumalakas ang loob ng mga taong gustong pabulaanan ang ating paniniwala. At higit sa lahat, tayo po ba ay nagpapakabuting tao? Nakikita ba sa ating sarili ang mga magagandang pagbabago? Nakalulungkot na dati po, kapag may nakitang mabuting tao, iisipin agad Kristiyano, Katoliko, kung bakit hindi na yata ganon ang kaso sa panahon ngayon. Dito lang po sa ating bayan na puro halos mga Kristiyano, bakit hindi agad naiisip na kapag may nagsoli ng pera, kapag may gumawa ng mabuti, kapag may taong nagsasakripisyo para sa kapwa-tao, kung bakit hindi agad naiisip, yan ay Kristiyano. So ibig sabihin kaya nito, marami na talaga ang hindi naninindigan kay Kristo. Sa bagay, yun naman ang sabi niya, di ba? Na parang isang propesiya, Matthew 7:22. Marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, ang hindi maliligtas. Ang sasabihan niya, hindi ko kayo nakikilala. Again, ito isang propesiya na marami talaga ang hindi naninindigan sa Kanya. Baka nga sa atin ng mga nagsisimba ngayon, kasama na ako, meron sa atin ang kung mamamatay ngayon ay mapupunta sa impyerno. So marami ito. Read between the lines. Sa tulong ng Diyos, ito sana ay ating maiwasan. Mapabilang sana tayo sa kikilanlin ng Diyos sa kalangitan. Pero maaga pa lang, gawa na po natin ito ng remedyo at paraan. Panindigan na natin siya upang sa langit, tayo naman ang panindigan niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong matulad sa mahal na ina na napanindigan ka kahit siya'y nakaranas ng mga problema, ng mga bagay na hindi niya maintindihan nung una, kahit nasubok ang pananampalataya niya, hindi pa rin siya nawala sa kandili mo, sa pangangalaga mo. Hindi siya lumayo sa iyo. Tulungan mo po akong mapanindigan ko rin ang pagmamahal ko sa iyo, na yung sinasabi ng puso ko ay maipakita ko talaga sa buhay ko. Ano man ang maging problema ko, hindi sana ako mahiya na ipakita na ikaw ang Panginoon ko. Patawad
sa mga kasalanan, sa mga pagkukulang ko ukol dito. Hallelujah! Magdadasal na po ako kahit maraming nakakakita. Hindi para magyabang, hindi para ipahayag at panindigan ka. Siya ay muling babalik sa akin. Mas magdarasal na ako ngayon. Mas magsisimba na ako ngayon. Mas magpapakabuting tao na ako. Mas magiging totoo na ako sa mga sinasabi ko. Tutupad na ako sa mga pangako ko. Hindi ako gagawa ng masama kahit namumroblema ako. Magtitiis ako sapagkat alam kong mahal mo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Alam ko pong mahirap ito. Tulungan mo po ako at mas magagawa ko ito. Inspire me, O God. Strengthen me, O Lord. Be with me. Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon pagpakailan nagpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng banal. Butil ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo. Handog na ganap, tinapay ng buhay, pagkaing dalisay sa iyong alaala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahatid sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ng banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin. Sapagkat si Kristo ang Panginoon naming kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalalang nahapis ang Diyos ang siyang alin. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang,
ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang mapagparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay magibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa mga pinapadala niyo rin pong tulong, nagiging dahilan para ma-maintain natin ang simbahan, ang ministry natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita, at gayon din ang pagpapalaganap ng devotion sa Our Lady of Lazaret at sa pagtulong natin sa ibang mga parishes and individuals. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. Kaya marami pong salamat sa mga tulong ninyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sweep in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.